people, to our online church. We are JCM and Subic. We love God, we love people, and we make disciples. So maraming pong salamat for coming and tuning in sa ating online church. And sa mga on-site naman, tingnan mo ulit yung katabi mo, sabi mo sa kanya, I'm happy to see you. Yan, I'm happy to see you. Ako din po ay masayang-masaya na kasama mo kayo. Si Pastor James lang po ay wala for this morning because nasa main po siya. So, tingnan natin kung anong ginagawa niya roon. Okay, but ngayon po, okay, pag-usapan mo natin ang word ni God. Okay? Say amen if you're ready. Amen. Say amen if you are ready. Amen. Oh, ready na. Okay. Sige, let me start with these two short stories. Dalawang short stories lang. Okay, labas muna natin yung unang story natin. Okay, there was a seminary, okay, professor in a holy land, okay, na nakamit ng isang lalaki din na memorize ang Old Testament in Hebrew. In Hebrew. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kaya mo yun? Okay? So may isang seminary professor na po ito tapos nakamit siya ng isang lalaki, batang lalaki, na kayang i-memorize ang Old Testament in Hebrew. Okay? So the professor, okay, asked the man for demonstration kasi parang hinahamon nung batang lalaki, yung seminary professor, na i-recite ang Bible sa Old Testament in a Hebrew language. Okay? So sabi nung professor ganito, o sige, i-demonstrate mo sa akin. Sabi nung bata, nung estudyante, sabi niya, so prof, saan po magsa-start? Kaya tingnan mo ulit yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, basa ng Bible. Okay, basa-basa ng Bible. Okay? So where shall we begin? Sabi ng estudyante. Sabi ng professor, sige, Psalms 1. Okay? Kasi avid student ng avid fan ng Psalms kasi si Prof. Okay? So beginning with the Psalms chapter 1 verse 1, the man or the student begin to recite from memory. From memory, walang kopya. Walang ganito. Walang script, okay? From memory. Ni-recite po niya. So while the professor followed along in his Hebrew Bible, and then for 2 hours, the student continued word for word, without mistake, as the professor sat in silence. Okay? Nakakashock nga naman na meron isang tao na magre-recite sa'yo for 2 hours ng Psalms, ng Book of Psalms, okay? Tapos Hebrew language pa. Okay? Paano kaya kung ibigay ko ang mic na ito sa isang tao ngayon at magre-recite ka? Yung iba kinabahan na agad. Di ba? Nakakakaba, tama? Hello? Alright. So when the demonstration was over, the professor discovered, ito yung na-discover niya. So tapos na yung recitation ng estudyante, ng Book of Psalms. Okay? Nakaka-shock at na-shock ang professor, something even more astonishing, bukod sa mag-recite siya in a Hebrew language ng Book of Psalms, na-amaze po yung prof dahil yung estudyanteng kaharap niya ay isang atheist. Someone who doesn't believe God exists. Hello? Hello? So here was someone who knew very well the scripture, who knew very well the Bible, better than the most Christians ever will. Kahit nga yung katabi mo, hindi kaya
Bible eh. Amen. Amen. And yet, he didn't even believe God exists. Hello? Okay, next story tayo. Second story. Okay? The second story is Jim and Martha. Okay, labas nga natin yan. A couple that stands out. Alright? So ito pong couple po na to, si Jim and si Martha, okay, these are students of the Bible as well. Kaya nang hindi sila katulad nung batang estudyante kanina, na kapisadong-kapisado po ang Bible. Although they immerse themselves reading, they nilulubog nila ang sarili nila in studying the Bible, okay, and applying the Bible. Yung iba kapag nag-aaral, di ba sa school, anong tawag? Nagsusunog ng kilay. Ibig sabihin, aral ka ng aral ng Bible. Okay? Ganun din ito. Itong dalawang ito. Okay? And they apply what they have read. And they both have intimate relationship with Christ. And when they greet you, kapag kag-greet ka nila, yung mukha nila radiates love and acceptance. Nakakita ka na ba ng tao na nung kinamayan ka, di ba, happy Sunday po, pero nakita mo yung mukha niya, ang ganda niya. Nagniningning siya. Yung kumikislap yung mata niya. Sparkling yung mata niya kasi grabe yung love naman ng tao na to, yung radiance niya. Okay? Parang ganyan po yan, yung dalawang mag-asawa po na yan. Kaya po yan usher ng church. Okay? Usherette po yan ng church. And in fact, they will not just say it, but they will make you feel special. Whether you are somebody or not. Whether maganda ang suot mo or hindi maganda ang suot mo, babatiin ka nila. Si Martha, ikigreet ka, I'm so glad to see you. I'm happy to see you. It's a happy Sunday. Sincere. Authentic. Hindi ka lang kinamayan tapos na. Pero totoong niyakap ka, kinamayan ka. Hello, how are you? Kamusta ka na? Kamusta linggo mo? Hello? Hello? Okay? And enthusiastic as if they were welcoming a pastor. Parang akala mo may guest speaker. Kaya akala mo presidente ng isang college ang pumasok sa pintuan. Ganyan po sila mag-welcome ng tao. And when you realize, she really speaking to a person na hindi naman ganun. Amen. And the people na ginigreet nila feel honored. Grabe naman yung church na to. Welcome naman kami. First time ko dito, pero grabe, parang feeling ko, bahay ko. Amen. Amen. And that's exactly what they want, what they do to people, what they did to people. Now, tingin po ako sa akin, now although this couple, itong sinishare ko po sa inyo na dalawang couple, kaya ito pong couple na to, ministers publicly on a regular basis din. Di lang sila ushering ng church, pero sila po ay nagla-life group. Okay? Nagla-life group, meron silang sariling small group, and they have this quiet. Sabi mo nga sa akin, quiet. Yes, quiet ministry ang tawag nila. Done behind the scene. Kaya the most impressive part po ng dalawang mag-asawa po na ito. Because they have this quiet ministry that they often invite people to come to their home. Nag-iimbita sila ng mga tao sa kanilang bahay. Okay? Mga tao na hindi po ordinaryo lang. Dahil sobrang ordinary yung kanilang mga ini-invite. Ang ini-invite po nila ay mga taong neglected. Ang ini-invite po nila mga taong depressed. Ang ini-invite nila ay mga estudyante, single, and those who have emotional and spiritual problems, and those who are socially awkward. Sabihin natin mga homeless people. Sabihin natin mga outcasts. Ini-invite nila sa bahay nila para pakainin.
ini-invite nila sa bahay nila para what? Para i-share ang gospel. Ang tawag nila sa kanilang ganyan is quiet ministry. Okay, now the question is, why do I have to share those two stories to you? Okay? Ito pong dalawang story po dito, the atheist and the couple have different responses pagdating sa Word of God. They have different responses. Yung atheist, okay, yung atheist na pinag-usapan natin kanina is like a bad picture. Okay? It's like a bad caricature. Kasi bakit? Overexposed. Sabi mo nga overexposed. Mas malakas, sabi mo overexposed. Overexposed pagdating sa salita ng Diyos and yet underdeveloped. Alam niya ang salita ng Diyos, kabisado pa po niya, pero he refuses to let it affect his life. While si Jim and si Martha, though napaka-enthusiastic sa pag-aaral ng salita, kaya grabe kung magbabad, sunog talaga ang kilay, sa pagbabasa ng Bible, uma-attend pa yan ng discipleship conference. Amin, nandun kasi sa discipleship conference kahapon, kay PCE, si Bishop Noel Pantoja. Kaya grabe, di ba? Grabe, talagang mag-aaral ng salita ng Diyos, pero pati puso at isip, kaluluwa at gawa kasama. Hello? Amen. Notin mo ang buti sa akin, Subic Church. Most Christians, however, are somewhere between the atheist and Jim and Martha. Somewhere in between. Maraming Kristiyano ngayon, they are exposed to Scripture regularly in church. Sunday school, life groups, daily devotions, grabe. And they read the Bible cover to cover. And they hear so many preachers, lalo na po ngayon. Bukas na bukas ang online. Lalo na po ngayon, type ka lang church, lalabas lahat ng podcast, lalabas lahat ng YouTube, lalabas lahat ng live. Many people today hear the word. Hear so many preachers teaching about God, and yet their lives fail. And yet, okay, their lives fail to what? To demonstrate spiritual maturity na desire po natin lahat. Sabi mo nga ng mas malakas, spiritual maturity. Amen. Okay? Ang pagkakam-alam mo sa Biblia ay hindi lang pala sapat. Kailangan nagmamature ka. Kailangan may spiritual maturity ka. Something more is needed. Okay? Something more is needed for the truths of Scripture to transform our lives, and that's applying the Bible. Amen? Amen? Amen. Thank you, Lord. And yet, the Bible is powerful. But its power rests when we start applying it in our lives. Okay? Makapangyarihan po ang Biblia, hindi na po yan kine-question. Inerrant po ang Bible. Pag sabi mong inerrant, hindi nagkakamali. Okay? Ang Biblia po, cover to cover, ay tungkol kay Kristo, mapa Old Testament, and then the New Testament, lahat ng ginawa niya, hanggang sa kanyang muling pagbalik. Amen? Amen. Amen po? Amen. Kaya lang, the power rests to you when you start applying it. Hindi hearing it, applying it. Amen. Amen. Okay, sige po, basahin natin. James chapter 1, verses 22 to 25. Can we read it together? 1, 2, 3, go! Do not merely listen to the word, and so deceives yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word, but does not do what it says, is like someone who looks at his face
mirror, and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Okay? Kaya pwede paabot nga po. Amen? Thank you, Jesus. Tingin mo po mabuti po sa akin. Ayan, may props ako. Okay, ayan. Thank you, Tita Kate. Thank you, Marjorie. Okay. Ang sabi daw po, ang salita ng Diyos ay parang salamin. Okay? If you're looking in a mirror, okay? After looking at yourself, okay, ang sabi ni James, goes away, and immediately you forget what you look like. So notice po, okay, sabi sa verse, you will be blessed in all you do. Okay, ikaw daw ay pagpapalain sa lahat ng iyong gagawin kung ikaw ay titingin sa salamin at hindi mo kakalimutan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Who wants here to be blessed? Who wants here to be blessed? Sino po gusto ma-bless? Taas po ang kamay. Amen. Gusto mo ma-bless? If you want to be blessed, okay, the key is not just merely listening, but applying it. Amen. Now, the big question, labas natin sa screen, is the word evident to you? Or, church-goer ka lang? Pero hindi na nakikita sa iyo ang salita. Ito po pinakamasakit. Kaya ito po pinakamasakit. Pasensya na po kayo dito kasi talaga sa Subic Church. Ano po kami, kung ano sinabi ng salita ng Diyos, yun ang ating sasabihin. Amen? Kahit minsan masakit. Kahit minsan masakit. Amen? Amen? Di mabuti sa akin, ito po pinakamasakit. Alam ng office mates mo. Alam ng classmates mo. Alam ng teachers mo. Alam ng parents mo at mga kapatid mo that every Sunday you are going to church. That every Sunday you are a Christian. At every day nagde-devotion ka. Pero hindi nakikita sa iyo. Sabi mo nga sa akin, Amen. Amen. Sabi ni James, sabi po ito ng word, ha? Hindi po ni Pastor James. Kaya sabi ni James, balik natin yung verse kanina. Sabi ni James, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Amen? Sa Tagalog, anong Tagalog ng deceive? Ano po Tagalog ng deceive? Linlang. Huwag mo daw linlangin ang sarili mo. Para kang tumingin sa salamin. Ay, ang ganda mo na ito. Para kang tumingin sa salamin. Nakita mo ay may dumi. Nakita mo may dumi sa mukha mo. Diba? Nakita mo ay hindi pantay yung eyeliner. Ay, hindi pantay yung kilay ko. Nakita mo sa salamin, pero hindi mo pinansin. Nakita mo sa salamin, kitang-kita, na may kailangan kang ayusin, pero hindi mo inayos. Nakikita mo sa salamin, may mga kailangan kang i-grow, pero hindi mo gin-grow. Nakikita daw sa salamin. Yung Bible daw para siyang salamin. Amen po. Amen. Thank you, Jesus. Now, I love James' description about the Bible and it is mirror.
And it will definitely show what's wrong in your life. The things that needed to be fixed. Kaya sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, all Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teach us to do what is right. NLT version. But the problem is, when we look at the mirror, nakita mo, and yet you easily forget. Because we are forgetful by nature. Tayo po ay forgetful by nature. Sino po dito makakalimutin? Di ba? Inaanap mo yung salamin mo, pero yung salamin mo nandito lang pala nakasama. Diba? Sino yung mga struggle ka niya? Nag-struggle ko yan eh. Kaya, Pastor Gear, nasa ba yung salamin ko? So, pala suot ko lang pala nandito lang. Kaya sino po dito yung makakalimutin kapag yung ballpen na kasama mo nakuha mo? Nauwi mo? Di ba? Yung ballpen ko yan o. Nakita niyo nung sa the next Sunday, no? Ay, sorry, nadala ko pala. Okay, di ba? Makakalimutin. Kaya sino dito yung nakalimutan mo kung saan nakalagay yung cellphone mo? Di ba? Yung kanina hawak ko lang yung cellphone, tapos ngayon mawawala na. Okay? Di ba? Makakalimutin. Ako po, makakalimutin din sa pangalan. Pero namumukhaan kita, pero makakalimutan ko yung pangalan mo. Di ba? Yung ang hirap niya kabisatuhin. Pag hindi valid ang pagiging makakalimutin pagdating sa Bible. Amen? Amen? Hindi po ito biro. At hindi rin po biro na makalimutan mo kung ano sinabi ni Lord sa iyo. Now, tingin po sa akin, okay, yung labas-pasok ko hindi na makakapasok. Tingin po sa akin. Okay? Hindi po biro makalimutan ang salita ni Lord. Mahirap po yun. Kalimutan mo na yung salamin mo sa mata. Kalimutan mo na kung saan mo nalagay yung pera mo kanina. Pero wag na wag mong kakalimutan ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Nung a man walking into the church late, pumunta siya sa church, kaya lang late siya. Tapos may isang usher na in-approach mo siya. Tapos ang sabi niya sa usher, is the sermon done yet? Okay? Yung sermon ba tapos na? And then the usher replied, sabi ng usher, ang mga usher talaga anointed to. No? May something sa mga usher kasi nagkaano sila ang culture, yung atmosphere na set nila. Kaya sabi ng usher dun sa late na dumating, sabi niya, the sermon has been preached, but it has yet to be done. Ang preaching, tapos na po. Late po kayo eh. Tapos na po. Pero, hindi pa po siya tapos until magawa siya sa'yo. Amen? Amen? The Word of God is not just meant to be preached. It is meant to be applied. It is not just meant to be delivered. It is meant to be done. Hindi movie house ang Sunday service. Although may movie kanina, pero hindi movie house ang Sunday service. Pangalawa, hindi ako performer nang tatambling ako para sa'yo. Di ba? Okay, kakanta ako para sa'yo. Nai-entertain at iiyak ka dito, tapos na. Hindi po ganun. The Word of God must be applied. Amen. Thank you, Jesus. The Word of God must be applied. Now, who wants to be blessed again? Who wants to be blessed again? In all you do. Blessings comes in obedience. Ang pagpapala po ay darating lamang sa pagsunod. Now, actually, dapat nga di tayo sumusunod dahil sa blessing eh. Pero sumusunod tayo dahil mahal natin si Lord. Pero sabi ni Lord, kung susunod ka, pagpapalaan kita. John 14:23-24. Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. My
Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Basahin mo sa iba namang verse. 1 John chapter 2 verses 3 to 6. Okay? We know that we have come to him if we obey his commands. The man who says, I know him, but does not do what he commands, is a liar. The truth is not in him. But if anyone obeys his word, God's love is truly made complete in him. This is how we know we are in him. Whoever claims to live in him must walk as Jesus did. If you want to be doers, and not just listeners, bibigyan ko lang po kayo ng 3, tapos mag-e-end po ako. Masyado kasi ako mahaba last week, kaya iinsihan natin din. Okay? Natimuha po sa akin 3 bagay. If you want to be doers of the word and not just listeners, number 1, kaya labas muna natin yung verse. Kaya James chapter 1 verse 12, dyan na ako iikot, tapos dyan na tayo. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Okay, number 1, if you want to be doers of the word and not just listeners, number 1, meditate. Number 1 is meditate. Okay? But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it. Pag sinabi niyo pong meditate, Lord, can you write us? Okay? Pag sinabi niyo pong meditate, look intently. So in other words, sabi nga, do not just listen. You meditate. Okay? Pag sinabi meditate, you look intently sa word ni God. Okay? Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will be successful, or you will have success. Pag sinabi niyo pong meditate, hindi po yan yung uupo po kayo sa ilalim ng puno, tapos aantay mo bumagsak yung prutas. Meditate. Yeah? Hindi rin po yan yung parang si Buddha, at dapat wala kang ibang nasa isip mo, meditate ako. Hindi po siya ganun, or parang nag-yoga. Okay? Ang Hebrew word ng meditate is yada. Kaya na ang ibig sabihin is to know. Kaya natatandaan niyo ba yan? Kaya nung February, pinag-usapan natin yung word na yada. Kaya ang ibig sabihin ng yada, kaya ang Hebrew word na yan, kaya is ibig sabihin know. Alright? To know. Okay? So sabi nga, if you will meditate the word of God day and night, or you yada the word of God day and night, you will be successful. Amen. And do everything written in it. Kaya sabi sa Joshua 1 verse 8. Okay? So it is not just completion of all the knowledge. It is not just what contemplation of all the knowledge that has been taught by God sa'yo. It is not just thinking, hindi lang siya pag-iisip about wisdom or instruction. Kaya hindi lang siya pagbabasa. Pag sinabi ko meditate, you look intently. You meditate, you know the word day and night. Okay? Hello? Hello? Okay? So it is not just thinking about wisdom or instruction. It is the process
of allowing God's Word to settle into your mind and into your heart so that you act on truth. Okay? You act on truth. It is thinking in order to obey, and it is meditating in order to act. So the purpose of meditating is to do something. Kaya ka pala nagde-devotion. Kaya ka pala nagbabasa ng Bible. Kaya pala pag Sunday service, we look intently. Kasi we have to do something about it. Amen po? Pwede ka naman pumunta sa coffee shop or sa tahimik na lugar para mag-isip. But don't stay too long. You have things to accomplish. Things God has given to you to do. If you are really meditating, you will discover that God calls you to obey. You need to get up and go. And meditate all the way to the next act of obedience. Tingnan mabuti sa akin, how would I know you are spiritually matured kapag sinusunod mo na ang salita ng Diyos? Paano ko malalaman that you are spiritually matured kapag you walk like Jesus did? Amen. I don't care how much Bible verse you memorize. I don't care how regularly you go to church. I don't care how big is the ministry unless makita mo kamukha mo si Kristo at ino-obey mo ang salita niya. Masasabi ko, spiritually matured ka. Amen. Kahit pa matagal ka na sa church, ang dami matagal sa church, pero hindi naman kamukha ni Lord. Amen. Tumanda na lang sa church, pero mandi ka pa rin. Hello? Ang tagal mo sa church, pero grabe ang words. Amen? Transform your thoughts into deeds. Every after Sunday service, hindi Facebook or update sa what? Update sa Instagram or trending sa Instagram ang minimeditate mo, kundi yung word ni God. Kaya ang dami gusto nagtitiktok. Okay? Tingnan mabuti sa akin, hindi lang matatapos sa altar call. Sa Sunday service, ang iyak mo. Pero umuwi ka dapat sa bahay mo na dun mo tinutuloy ang meditation mo kay Lord, sa word ni Lord, para ma-apply mo. Amen? Amen? Thank you, Lord. You started to reflect, and then you are assessing your heart. Nag-e-evaluate ka kung paano may ikakandak ang buhay mo. Then while meditating God's words, okay, it leads you to act. Then while meditating God's word, it leads you to act. Nagsisimula ka ngayon, baguhin ang ugali mo. Nagsisimula ka ngayon, paano ka makikisama sa loob ng bahay or sa dorm. Paano mo binibitawan ang mga bagay na dapat mo nang bitawan at iniiwan mo na ang mga dapat mong iwan. Tingin ka mabuti ulit sa akin, narinig mo, nalaman mo, tapos prayerfully mong inilalagay sa puso at isip mo, meditating tawag doon. Walang ibang gagawin yung salita sa'yo, kundi baguhin ang puso mo. Amen? Amen? Tapos ang gagawin mo sa Word of God na nagbago ng heart mo, ay sundin ito. From obeying God, there is success. Amen? Palagpakan po natin na malakas po ang ating Panginoon. Number 2, malapit na matapos. Number 2 is decide not to forget. Ang sabi ni James kanina, not forgetting what they have heard. Marami nandito pag Sunday service, nag-e-expect ka na may gagawin ng Diyos sa'yo. Tama? Nababaguhin ka niya. Tama? Pero nag-preach yung preacher, tinamaan ka. Diba? Ang sabi niya, iwan mo na ang maling relationship na yan. Because you are led to sin. Tapos
sa'yo after Sunday service. Parang nakalimutan mo na lumuhod ka at umiyak ka at sinabi mo, revival begins in God's house. Tinanong ka ng life group mentor mo, ano natutunan mo? Di ba? Di ba? Tinatanong ka yung mga life group mentor mo, lalo pag nasa life group ka, ano natutunan mo? Tapos ang sagot mo, ang ganda ko ng preaching. The best. Ano nga natutunan mo? Ay, grabe po, umiyak po ako. Ano nga natutunan mo? Grabe po, tumas po yung balayin ko. Ano nga natutunan mo? Sabi ni James, do not deceive yourselves. Amen? Proverbs 3, verse 1. Proverbs 3, verse 1. My son, sabi niya, my son, do not forget my teachings, but keep my commands in your heart. For they will prolong, ay pampahaba pala ng buhay ito, they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. May peace and may prosperity. Sino dito gusto humaba ang buhay niya? Amen. Diba? Binawaksi po namin, Panginoon, sa Subic Church, ang maraming grabing disgrasya. In Jesus' name. Wala na, Lord, magdidisgrasya ngayong taon. Sa pangalan ni Jesus. Okay? Magpoprolong daw ang buhay, hahaba. Maabutan mo pang magiging apo mo. Diba, no? Amen. Okay? Ikaw mismo ang magtuturo sa kanila paano magtubig. Pinapasa ang mga bagay na iyong natutunan. Grabe! Sino gusto niya? Makita mo yung generation mo from first, second, third, and fourth generation. Diba? Parang si Tita Moms. Kitang-kita niya yung mga apo niya. Okay? Talagang palakad-lakad talaga. At si Elara, si Elara. Okay? Elara, tahimik lang ikaw Huwag ikaw ingay. Amen? Thank you, Lord. Tingin mo mabuti sa akin. Deuteronomy chapter 4, verse 9. Only be careful and watch yourselves closely so that you do not forget the things your eyes have seen or let them fade from your heart as long as you live. Teach them to your children and their children after them. Amen? Amen? Paano mo matutulong sa apo mo na kalimutan mo na? Paano mo maituturo sa asawa mo kung nakalimutan mo na? Kaya nga, maganda na may notebook ka. Every time magpipreach ako, ano una kong hinahanap sa inyo? Notebook. Tingnan mo yung katabi mo. So, sa kanya next Saturday, magdadala ka ng notebook. Kung may notebook, mas maganda. Mag-jot down ka. Kasi mahihirapan kang magkabesa. At least, pag nag-notebook ka, may masusulat ka, may magbabalikan ka. O gusto nyo, okay lang sa akin, nandiyan kayo, mag-iPad kayo, mag-tablet kayo, mag-laptop kayo, basta nag-take note kayo. Amen? Amen? Thank you, Lord, but the best way not to forget is to apply it. Ang isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa ay hindi mo makakalimutan. Amen? Yes, may mga dapat kang kalimutan, ngunit hindi ang salita ng Diyos. Huwag mong kakalimutan ang salita ni Lord. You decide today, do not forget. You decide today, obey. You decide today, apply His words every day into your life. Amen? And last, I'm done. Number 3, apply. Sabi niya sa verse, but doing it. But doing it. If you want to be doers and not just listeners of the Word of God, apply. Apply! Apply! Babae, bumili ng make-up. Babae, bumili ng make-up. Bumili siya make-up. Unless i-apply niya yung make-up, may mangyayari sa kanya.
Gaganda siya. Eh, bumili ka pa ng makeup, di mo i-apply. Tama po ba? Okay? Saka lang niya malalaman, ay, magpaganda pala to. Ay, concealer pala to. Ay, foundation pala ito. Ay, papantayin niya pala yung kulay ko sa mukha. Ay, tatanggalin niya pala. Unless i-apply mo. The Bible, the Word of God, beautifies different faces of people. The Word of God, kaya beautifies ages unless it is applied. Ang Biblia, pampaganda ng buhay unless i-apply. Tapos po ako, tawagin ko yung ating worship team. Ilan sa atin ang nagde-devotion? Baka yung nagde-devotion, baka yung devotion, hindi mo rin alam. Okay? Nagde-devotion, kailangan po nagka-quiet time ka kay Lord, nagka-quality time ka, nagbabasa ka ng Bible, kahit wala ka sa loob ng church, ang tawag doon devotion. Meron kang quality time, quiet time. Consistent ka sa church. Lagi ka nakikinig ng satellite or live group. Tama? Like ka nasa Sunday service. Like ka nasa discipleship conferences. No, question ko sa'yo, tanong ko sa'yo bago ako magtapos, tapos magpe-pray tayo. Ilan sa devotions mo ang nasunod mo na? Ilan doon ang na-apply mo sa buhay mo? Madaming teachings ang dumadaan sa atin. Tama? Ang tanong ko sa iyo, na-apply mo ba? O sige, run through natin. Naalala niyo ba ito? Building the Nets. Revival. Ano yung in-apply mo sa preaching na yan? Diba, ang topic na yan is about expanding your capacity. Diba? Na sinasabi niyo, do not settle for your current spiritual limit. From 153 fishes, tapos hinangon na nila, wala nang pumasok, bilang yung isda na pumasok sa net. Tapos sinasabi ni Pastor James sa preaching niya, 143 fish. Ano yung pang 143 na fish mo? Question ko sa'yo, naalala mo ba yan? Na-apply mo ba yan? Kamusta yung spiritual maturity mo? Next, tingnan natin yan. Ito ba, naalala nyo pa yan? Natural carnal? Okay? Natural carnal, spiritual man. Are we what? Natural people? Are we carnal people? Or are we spiritual beings? Hello? Okay, ito ba? Naalala nyo ba ito? Welcome home ng Father's Day. Ano yung na-apply mo dyan? No matter how far you wander, God's love never stops pursuing you. Story ng prodigal son. Balik ka lang, tinatawag ka na pabalik sa Panginoon, tinatawag ka na pabalik sa bahay. Huwag mo na i-carry yung guilt mo, yung shame mo, yung regret mo. This message is for you. Na ang tanong ko sa'yo, na-apply mo ba yan? O ito, na-apply niyo mo ba ito? Lahat ng believers ay tinawag ni God para maging witness. Hindi lang tayo niligtas para makapasok ng langit, kundi para ipakilala si Kristo sa tao. Ang Holy Spirit ay hindi binigay para lang magkaroon ng spiritual experiences, kundi para bigyan tayo ng mission. Power to express the gospel, power to share the gospel. Ang tunay na ebidensya ng puspusan na ng Espiritu Santo ang isang tao ay hindi lang gifts, kundi pusong handang magdala ng tao sa Panginoon. Amen. Bakit mahalaga mag-witness? Kasi may reality ang impyerno. Kasi may realidad ang kasalanan. Kasi may realidad na may tagapagligtas. At may realidad na may mission tayo. Ang tanong ko sa iyo, ilan sa salita ng Diyos ang pinag-uusapan natin tuwing linggo ang na-apply mo? O ito pa, pero pa ba dyan? Ayan! Winning spiritual battles through offenses, ang dami na po. Sobrang dami na po. Tanong ko sa'yo, gaano ka nakatagal sa Christian journey mo? Ang tagal mo na sa church. Ilan sa mga narinig mong salita ng Diyos ang na-apply mo? Amen?
that looks friendly to us. Ayaw ng pakikinggan ko kasi mas friendly yung preaching na yan. Yan na susundin ko kasi medyo mild. Pero pag si Pastora Met, ayaw ko siya mag-preach. Kasi nakukonvict ako pag nag-preach siya. Pero pag usapang commitment, pero pag usapang generosity, pero pag usapang true love waits, o kaya pag pinag-usapan natin die daily, mamatay ka araw-araw, para tayong mamatay ng kawali. Lumalampas ang salita ng Diyos at di natin siya susundin kasi hindi siya friendly. Kaya naman paglabas mo ng pintuan, parang wala lang. Parang ang bilis. Tumingin sa salamin. Tapos wala na. Nakalimutan mo na. Agad. May ilan namimili ng preachers. Ay, gusto ko yung medyo powerful mag-preach. Ayoko yung parang ganyan-ganyanan lang. Hebrews chapter 5. Like, zeal for God's house. Naalala niyo mo ba ito? Last month lang ko. Amen? Sige pa po. Hebrews chapter 5, verse 11 to 14. We have much to say about this. But it is hard to explain. Because you are slow to learn. In fact, though by this time, you ought to be teachers. You need someone to teach you the elementary truths about God's Word all over again. You need milk, not solid food. Next verse. Next one. Anyone who lives on milk, being still an infant, mga nagdagatas ay para sa mga baby. Para sa baby ni Chris, ha? Baby. Ang gatas ay para sa mga baby. It is not acquainted with the teaching about righteousness kasi baby ka pa. But solid food is for the mature, who by constant use have trained. Sabi mo nga, trained. Mas malakas, trained. Trained themselves to what? To distinguish good from evil. Wow! Powerful word of God. Amen. Amen. Next, if we want to grow in spiritual maturity, the author of Hebrew says kanina, train yourself to distinguish good from evil. Marunong ka na. Alam mo na kung ano ang tama sa mali. Alam mo na kung mapapasama ka o mapapabuti ka. Alam mo na kung para sa Diyos o hindi para sa Diyos. Spiritual maturity. Train yourself. Train yourself. How to train yourself? How? Apply the Word of God. Meditate. Do not forget. Amen? Amen? Ang isang Olympic, si Alex Ayala, ang isang Olympic athletes, nag-train for years. Tinrain nila yung kanilang sarili for how many years just to perfect a skill. Kung gusto mong ma-perfect yung Christian life mo, train yourself. Kung gusto mong ma-perfect yung Christian life mo, paghusayan mong sanayin ang sarili mo sumunod sa salita ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin. Nang malakas po, nang malakas salita po ng Panginoon. Ang isang doktor nag-undergo ng demanding internships and residencies just to perfect their skill. Ang isang pilot nag-spend ng mga katakot-takot na oras para sa isang lipad lang. Sa isang lipad ng isang aircraft. In case, yung alam nila, di ba, sinamaan pa nila ng karanasan at doon nakuha nila yung gusto nilang resulta. Gusto mo maging successful in life, kung gusto mo mag-prosper, kung gusto mo ng prolong life,
Kung gusto mo na all you do is blessed. Kung totoo yan sa mga areas natin sa buhay natin. Okay? Kung totoo yan sa mga areas sa buhay natin na sinanay mo yung sarili mo magsasucceed ka. Sinanay mo yung sarili mo magiging successful ka. Kung totoo yun sa area ng buhay natin, totoo din yun sa area ng Diyos. Totoo din yun sa spiritual life mo. Ano ang tingin mo na different ang mga bagay? Hindi po. Kung gusto mong yumaman, kung gusto mong maging blessed, kung gusto mong mag-flourish in life, sanayin mo sarili mo sumunod ng salita ng Diyos. Maging expert ka sa pag-obey sa Panginoon. Amen? Amen? Katulad kung paano kang expert na HR. Katulad kung paano kang expert na sales agent. Paano kang expert na businessman. Kung paano ka expert na architect. Kung paano ka expert na pilot. Tingnan mabuti sa akin. Hindi rin siya different. Sanayin mo yung sarili mo. I-train mo. In other words, apply. In other words, practice. In other words, galingan mo na magbasa ng Bible tapos i-apply mo. Amen? Amen po? Last verse, 2 Corinthians 3, verse 3. You show that you are led from Christ. The result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Not on tablets of stone, but on tablets of human heart. Amen? Ikaw ang living Bible. Sana pag nakita ko si Ate Jen, sasabihin ko, ay, Genesis siya. Pag nakikita ko si Mara, ay, ano siya, Proverbs. Pag nakikita ko si Tita Melanie, ay, grabe yan. Ano ba yan? Esther. Wow. Diba? Hindi ka mabuti sa akin. You're the living word. Ink. Not just ink. Ikaw ay, yung word ni God nasa tablets ng human heart. Kaya pala ang human heart para ganun, no? Dalawa. Kasi yung Old Testament ko, yung Ten Commandments, ganun din ang itsura sa tomb. Sa bato. Galing, no? Amen. Ganun pala yung word of God. So God's word is not for your entertainment. Design ito para baguhin ka. Pagandahin ang buhay mo. At upang makilala mo ang Diyos. And there, you will see yourself being useful for the King and the kingdom of God. Kaya pag someday, masaya po ako na nag-preach kasama sa inyo. Kaya nagpapatawa kami, grabe lahat ginagawa namin, nag-aaral kami, nagsusunog kami ng kilay para lang po sa inyo every Sunday. And I'm doing it because it's not just my responsibility, it's not just my obligation. That's how I love the Word of God. Inimeditate ko, una ako bago kayo. Mauuna ako bago kayo. Amen. Sinabi ko ba yung title ng topic ko? Sinabi ko po ba yung title ng topic ko? Ha? Hindi po? Okay. My title for this topic is simply, i-apply mo na. Amen? Tiyan mo ulit yung katabi mo. Tiyan mo sa kanya, i-apply mo na. Tatayo po tayong lahat. Let's all pray. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang pinakamalakas po, ang ating Panginoon. Sabihin mo sa tatlong tao, likod, harap, kanan, kaliwa, sabihin mo sa kanya, i-apply mo na. I-apply mo na! Amen. Close your eyes, everybody. Let's all pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's worship the Lord. Kanta tayo sa kanta. Thank you, Jesus. Close your eyes, everyone. Thank you, Lord. Lord, maraming po salamat sa ginawa niyo po ngayong Sunday sa amin. Fast, quick, very precise Word of God. But ngayon pong araw po na ito, naintindihan po namin na ang salita po ninyo is not for our entertainment. That your word is not for our entertainment.
That we are not here just be spectators. Ano na naman kaya ipipreach sa amin ngayong Sunday? Ano naman kaya ang marinig namin ngayong linggo? But your word is meant to change our hearts. That your word is meant to transform us, to bless us, to conduct our ways, ang aming mga buhay, ng may kabananan at pagsunod sa salita ng Diyos. How would people know that we are spiritually mature? If we know how to distinguish right from wrong. If we know how to distinguish good from bad. Kung kaya na namin kumain ng solid food at hindi lang uminom ng gatas, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na mahalin ang salita po ninyo. Di lang tuwing linggo. Pero every time we do our devotions, every time we do our Bible reading, meditate on it. Sabi ng Bible, know the Word. Apply the Word day and night. And you will be successful, prosperous. You will have prolonged life. And everything you do will be blessed. If you will obey what is written on you. Thank you, Jesus. Let's worship the Lord. Sa'yo umaasa. Thank you, God. Kaibigan Taas po namin ang ating mga kamay. at sandigan. Let's feel the presence of the Lord in His place. Sa'yo namula Ngayong araw na to, magdesisyon ka kapaya na hindi mo nakakalimutan ang salita ng Diyos sa buhay mo. kabutihan. Thank you, Lord. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Kaya labahan Mga pangako mo, liwanag ang kamay. Yes, Lord. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay ito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag ang kamay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan.
Thank you for the Bible. Thank you for the Word of God that transform our lives. Dalawang bagay lang ang nagbabago sa akin tuwing linggo. At may kakayanang baguhin ang aming mga buhay, ang aming puso, ang aming isipan, to wash us and renew our mind. And that is first, cleansing from the Word of God. And second is the presence of the living God. Yan mo, Panginoon, na bawat linggo, bawat oras, bawat minuto, ay lagi namin maalala ang iyong mga pangako sa aming mga buhay. That you are always faithful, that you are our provider, our healer, na ikaw ang Diyos na tapat at hindi nagmamaliw. Ikaw ay Diyos na tapat kahit na hindi kami tapat. Kahit minsan kami pumapalya, kahit minsan kami hindi, Panginoon, faithful. And yet you are still faithful to us. Sino kami para bigyan ng grasya? Sino kami para magkaroon ng biyaya na mula sa Panginoon? Biyaya nga lang din ang magbasa ng Biblia. Maintindihan ito as we meditate on it. As we meditate wisdom and instruction that will beautify our lives, na magpapaganda ng aming mga buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, ang salita po ninyo ay makita sa aming pananalita, makita sa aming paggalaw, makita kung paano kami mag-respond, mag-react sa mga bagay. Tulungan mo kami na maipasa ang salita po ninyo sa aming grandchildren, children after children. Only if we will be careful and watch ourselves closely and not to forget things that you have already taught us. Habang ikaw po ay nakapikit, bigyan kita ng ilang minuto to start remembering God's Word na ibinigay ni Lord sa iyo. Ano ang mga salita ng Diyos na naaalala mo, pangako ni God sa buhay mo, na naaalala mo? Ano ang Word ni God nung pumasok ang taong 2026, nung ikaw ay nagsisiki, nung ikaw ay nagde-devotion? Ano ang mga salita ng Diyos sa iyo? Mga pangako niya na nagbibigay sa iyo ng lakas. Thank you, Jesus. I want you to talk to the Lord and remember those words. Mga pangako mo, liwanag at kapal, sa bawat sandali, Tapos simulan mo may pag-asa. na huwag na itong kalimutan. Hold on. Hold to that word. Apply it into your heart. Kung may ilan sa inyo, sinasabi na ni Lord sa iyo yung mga bagay na dapat mong gawin. Mga bagay na dapat mo nang iwan. Mga bagay na dapat mo nang sundin. God, want you to decide today to obey. Want you to decide today to obey. Sabi ng Bible, there is blessings in obedience. Magmamature ka kapag sumusunod ka na. Magmamature ka kapag nagsimula ka na sumunod sa Panginoon. Thank you, Lord. Yes, God. Yes, God. Sandali, may pag-asa ka lupa. Mga pangako mo, taglay ito'y alam. Bakit may pag-asa Thank you, Lord. lupa. Mga pangako mo. Lord, maraming pong salamat. We honor you and we glorify your name. I want you to grab the person next to you, get a partner. Kaya kuha ka po ng partner, ladies to ladies, men to men. I want you to pray for that person. Kahit ng bagay na natanggap mo at na-receive mo sa Panginoon ngayong umaga. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I want you to pray for that person. Come on.
salita ng Diyos ay mananatili sa iyong puso at ang salita ng Diyos ay panghahawakan mo ninyo. Saan ka man magpunta, ano man ang gagawin mo, saan ka man ilagay ng Panginoon, hayaan mo na ang salita ng Diyos ay makita at maramdaman sa'yo. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We honor you and we glorify your name. In Jesus' name, everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Kaya isa sa mga bagay na sinasabi sa atin ng Lord when it comes to obeying God's word, no? Kaya, and hindi lang ito friendly reminder, kaya, but the word of God must be applied. Amen? And isa sa mga application na kailangan natin is magbigay tayo sa Panginoon. Okay, nagbabalik tayo ng ikapo, nagbabalik tayo ng ating offering, ang ikapo natin, at nagbibigay tayo ng offering or sacrificial giving natin as our act of obedience to the Lord. Amen? Amen po? Sino po ang handa ng sumunod sa doctrine of our giving, okay, tithes and offering? Kaya ang tithes and offering ay hindi pinupulsa po ng ating mga pastor o kaya ng ating simbahan. Ito po ay napupunta directly sa ating mga gawain. Okay? Sa ating ministeryo. Okay? Sa expansion po ng ating